Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time na script na yan is to be Anyway guys, wala nang ba ito libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin po today's video. ICC is coming guys. Malapit na naman dumating. Dahil in-interview nga itong si Senator Trillanes na ang sabi niya, sa kalagitnaan na ngayong taon, ay may lalabas na ng warrant of arrest. So, bakit natin kailangan paniwalaan itong si Trillanes? Sinasabi ng mga DDS, di wala yan. Wala namang mga pulis ng mga ICC na yan. Hindi yan kayang hulihin. Itong si Duterte, wala yan. Hindi nila pinapansin. So, kunwari, wala sa kanila. Pero, ang totoo niyan, aligaga sila. So, narito guys, panoorin muna natin yung mismong balita na kung saan sinabi ni Senator Trillanes na malapit na ang ICC. Right? Pasok. Posible wanong maglabas ng warrant of arrest ang International Criminal Court o ICC laban sa dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kalagitnaan ng taon. Ayon kay dating Senador Antonio Trillanes IV, damay rito ang anak ng dating Pangulo na si Vice President Sara Duterte at iba pang mga personalidad na dawit sa war on drugs. Sa isang panayam sa One News, sinabi ni Trillanes na may komunikasyon sa ICC o may komunikasyon siya sa ICC mula pa noong preliminary examination. Posibleng sa Hunyo o Hulyo raw sisimula ng paghain ng arrest warrant. Ilan pa sa mga iniimbestigahan daw ng ICC, si dating PNP Chief Senator Bato de la Rosa at dating Presidential Aide Bongo. Nauna nang iginiit ni Trillanes na mahigit 50 manong aktibo at dating pulis ang iniimbestigahan ng ICC. So yun guys, napanood nyo, di ba? Talaga nga parang sigurado, di ba? Itong si Trillanes. Kasi nga guys, itong si dating Senator Trillanes, isa siya sa unang nag-complain sa ICC. Tinulungan niya yung mga biktima ng EJK. Kaya kung mapansin niyo, di ba? Sabi ng iba, itong si Trillanes, itong si Trilling, tawag sa kanya, di ba? Dada ng dada yan, di ba? Panira ng panira yan kay Duterte, di ba? So, sa ayaw mat nila at sa gusto, itong si Trillanes, may open communication lang sa ICC. Dahil nga, meron siyang communication dahil nga isa sa complaint niya. So ngayon guys, anong mangyayari ngayon, di ba? Kasi nga sabi ni Trillanes, ngayong kalagitnaan ng taon. So may na ngayon, June or July daw. So ibig sabihin, 2 months na lang guys. 2 months na lang at lalabas na. Yan ang talaga pinakahihintay natin. Kaya nga, kung mapansin nyo, aligagana. Di ba? At matindi nito, by batch pa. Ang unang batch daw, itong si Digong. So, basahin lang natin muli guys yung kanyang statement. Ang sabi niya, late second quarter, lalabas yung warrant. So, pwede nating i-stretch yun. Sabihin mo yung middle of the year. Siguro mga June or July. Doon mangyayari yan. So, it's a waiting game at this point. Tapos sabi niya pa dito, itong warrant of arrest would come in batches. The first batch is isa lang, si Duterte lang. The father. Tapos second batch na yan, yung mga principal actors na maaaring second. Sa mga third batch, kasama na sa arrest warrant si Vice President Sara Duterte. Kaya matindi, di ba guys? First batch daw. Parang sa lahat ng batch, ito ayaw ng mga tao, di ba? First batch, aarestuhin ka na. Sino gusto mo yung first batch niya? Wala, di ba? So yun na nga guys, mauuna daw si Duterte. Kasi pag tinignan mo sinasabi ng Trillanes, sa mga nanggagaling ang pinagsasabi niya, di ba? Kung i-inventoin niya na yan, pagdating ng June tsaka July, mapapahiya siya, di ba? Eh paano kung totoo talaga to? Kaya nga, aligaga nga, di ba? Nakita nyo si Bato, guys. Isa rin siya sa principal actors, itong si Bato. Kaya nga, nakita nyo yung hearing niya ngayon sa Senado, pinatulan niya yung PIDEA leaks kay BBM na kung saan ang pinag-uusapan, 2012 pa. Napakalayo, di ba? Pero ang sabi ni Bato, di ba, na-vlog natin yung kahapon, ang sabi niya, naniniwala ako
na totoo, authentic yung papel. Dahil nakita niya may butas daw ng puncher, pinaserox lang, di ba? Pero hindi naman natuloy yung operation. So kaya marami nagsasabi, lalo na yung mga Marcos loyalists, gawa-gawa lang to. Nag-iingay lang sila guys. Kasi nga ang talagang punot dulo nito, ang gusto lang nilang ah, ma-broadcast ay mapahiya itong si Pangulong Bongbong Marcos, di ba? Na lumabas. May lagay sa isip ng tao na ito ay bangag o gumagamit talaga ng drugs. Itong si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya di ba sinasabi nila magpa-drug test ka na, di ba? Yan ang sinasabi nila eh. So, nakita natin na natataranta sila kasi nga guys, napakalaking impact nito. Sinasabi ng mga DDS, hindi, wala namang polisyon, wala yung mga totoo yung wala yun. Pero ano kaya ang consequence nun? Di ba? Lalo na, second batch, Sara Duterte, di ba? Ito yung talagang pambato daw nila na malakas daw sa 2028. Paano nga guys? Paano nga kapag lumabas nga yung ICC warrant pagdating ng June or July? Paano nga yung kandidato nila? Di ba? Masasayang lahat itong mga pinaggagawa nila. Bakit? Kasi pag lumabas yung warrant of arrest, hindi na yan makakalabas ng bansa. Lalo na yung mga membro ng ICC dahil huliin siya. Kaya malaking impact. Si Duterte, si Digong, medyo matanda na yun, di ba? Okay lang sa kanya siguro kahit pag lumabas yung warrant of arrest, kahit hindi na maglabas-labas ng ibang bansa, okay lang, matanda na. Pero itong si Sara, di ba, nangangarap ang DDS, di ba? At yan na pinaglalaban nila. Kaya talaga, atat sila nasiraan ng BBM administration. Dahil pag nawala nga itong si BBM, napabagsak nila, napatanggal sa pwesto, ang makikinabang si Sara Duterte. Yun na yun. Yun na yung magiging sandata nila para makabalik sa pwesto. Kasi nga nakita nila, nakipag-unit team sila kay BBM pero hindi nasusunod ang gusto nila kaya nawala sila sa kapangyarihan at gusto nila ngayon bumalik. Yan ang mangyayari. At isang kinakatakutan pa ng taong bayan, kapag itong si Sara ang nanalo, paano na yung West Philippine Sea? Alam natin ngayon guys, alam natin ngayon, hindi kumikibo itong si Sara. At actually, buong pamilya niya, di ba guys? Walang kumukontra sa kanila. Ang tatapang nila. Pagdating sa mga kapwa Pilipino, ang tatapang nila. Pero sa West Philippine Sea, na winawater cannon, sinisira na yung mga barko natin, nasusugatan yung mga Navy, yung mga Marines natin, di ba, na hospital, napipilayap, dahil sa kakabomba nila ng water cannon, tapos wala pa silang sinasabi. Dahil hindi raw niya trabaho, diba? Hindi siya yung foreign architect. Wala siyang mandato na sabihin yun. Diba? Pero tayo mga ordinaryong Pilipino, wala namang katungkulan sa gobyerno. Dahil mahal natin ang ating bayan, di ba? Kinukundi na natin ang pagsisinungaling, di ba? Ang pambubuli, pambabas ng mga China. Yan, di ba? So, dahil mahal natin ang ating bayan, hindi mo na kailangan maging vice president, hindi mo na kailangan maging senador, di ba? Hindi mo na kailangan maging congressman para kuntinahin ang West Philippine Sea, di ba? Lalo ng mga Chinese na yan, di ba? Dahil mahal natin ang ating bayan. So, kayo guys, ito ba gusto niyo maging pangulo? Pagdating sa West Philippine Sea, no-comment siya. Di ba? Ang tatapang. At yun na nga, balik tayo doon sa ICC. Anong mangyayari sa kanya guys? Pag lumabas na yung ICC. Di ba? Kaya nga sabi ni Rocky na, di ba? Pinapasok na yung mga puti. Sabi ni Rocky, takot na takot sila, di ba? At pinapasok nga. Anong tinanong ni si Bibi? Ano sabi niya? Pumasok sila noong December, turista. Sabi niya, tourist. Kaya natin yun, nagpasal-pasal lang yung ICC. Hindi guys. May ginawang investigasyon. Kaya abangan natin, medyo exciting na to guys. Pero sa parte ng Duterte, aligagaan na sila. Tataranta na sila kung ano kanila ang dapat gawin. So okay guys, ano sa tingin nyo? Totoo kaya nalalabas ang warrant of arrest ni Duterte, ni Sara, ni Bongo, ni Bato, diba? Sa June o sa July, palapit-lapit na yun, mabilis lang ang panahon. Mabilis lang ang panahon. So, malaya po kayo mag-comment. Magbasahin natin yan ang inyong mga comments. Alright? So, hanggang dito na po. Baka nyo